Magandang gabi pong muli sa lahat. Tayo ay magpapasimula sa ating gawain. Pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral na ginagawa sa aklat ng Isaiah chapter 44. At nawa ay maka-join ang lahat. Sana ay magtuloy-tuloy ang connection ng ating internet sa gabing ito. Medyo buong araw na nagloloko ang ating internet connection. Sana ay makatapos tayo ng ating pag-aaral sa gabing ito at tayo ay patuloy at matuto. Okay, so tayo po ay magpasimula sa pamamagitan ng pananalangin. Okay, try tayo. Ama naming Diyos, tunay nga na kami nagpapasalamat sa iyo. Patuloy kami nagpupuri, Ama. Tinataas namin ang iyong pangalan. Salamat po sa gabing ito, sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang muli kaming makapag-aral ng iyong mga salita. Gabayan mo kami, Ama, samahan mo po kami at matapos namin ang gawain sa gabing ito. Tulungan mo po at gabayan ang bawat isa na aming makakasama sa gabing ito. Mapapulihan ka namin at maparangalan, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, magandang gabi, Pastor Claude. Salamat at nandyan ka na. Pakipasa mo na lang yung mga link natin. Ano po? So, tayo ngayon magpapatuloy sa ating naging pag-aaral. Tayo ngayon ay nasa chapter 44 pa rin, verse 21 to 23 ang ating tatalakayin sa gabing ito. Kagabi ay natapos natin ang verse 12 to 20 at ito ay nakasentro sa sitwasyon ng sa proseso ng paggawa ng Diyos-Diyosan. Yung pagsamba na ginagawa ng mga Israelita sa mga Diyos-Diyosan, tinalakay natin kagabi, simula sa sitwasyon ng pagpaplano, pagdidisenyo, pagkuha ng mga kagamitan na gagamitin sa pagbuo ng Diyos-Diyosan, hanggang sa pagsasaayos nito at sa mismong akto ng pagsamba sa mga bagay na ito. Sa gabing ito, atin namang tatalakayin ang verse 21 to 23. Ito ay tema na nagbibigay ng paalala sa pagtubos at pagkapanumbalik ng Israel. Yung muling pag-ampon o pagkandili, pag-restore ng relationship ni Yahweh sa kanila. So makikita natin sa mga nakalipas na talata na naandoon yung pagkagalit ni Yahweh sa mga Israelita dahilan sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na nagsisimula nga doon sa paggawa o pagdidisenyo pa lang. Itong mga bagay na ginawa ng mga tao na to ay kasuklam-suklam sa Diyos o kay Yahweh. Subalit dito sa verses 21 and 23, tinatalakay dito yung muling pagpapanumbalik ng mga Israelita kay Yahweh at yung muling pag-ampon sa kanila ng Panginoon. So sila ay ibabalik ng Panginoon sa kanilang sa relasyon sa Kanya at patatawarin, uubusin ang kanilang mga kasalanan. Yan ang nilalaman ng 21 and 23 at sa dulo yung verse 23 tinatalakay doon na lahat ng uri ng nilalang ay sasamba at magpupuri sa Kanya. Okay, magandang gabi Sir Irene. At syempre kay Pastor Nanding. Salamat po Pastor Nanding sa inyo pong muling pagsama. Tayo po ay magpapatuloy. Chapter 44 ng Isaiah verses 21 to 23. Basahin natin ang tatlong talata na ito. Sa verse 21, sinabi ni Yahweh, tandaan mo Israel, ikaw ay aking lingkod. Nilalang kita upang maglingkod sa akin. Hindi kita kakalimutan. Verse 22, ang pagkakasala mo'y pinawi ko na, naglahong ulap ang katulad. Ika'y manumbalik dahil tinubos na kita at pinalaya. Verse 23, magdiwang kayo, kalangitan. Gayon din kayo, kalaliman ng lupa. Umawit kayo, mga bundok at kagubatan, sapagkat nahayag ang karangalan ni Yahweh nang iligtas niya ang bansang Israel. Ayan. So napakaganda ng binabanggit sa mga talatang ito. Ito'y naghahatid ng mensahe ng pagtubos at pagpapanumbalik para sa bayan ng Diyos na nagbibigay diin na inaalala at pinatatawad ng Diyos ang mga Israelita sa kabila ng kanilang mga paglaban sa kanila. Makikita natin dito yung pagiging wagas, tapat at puro ng pagmamahal ni Yahweh sa kaniyang mga anak o dun sa mga tao na kaniyang pinili sa kabila ng napakatinding
pagsalangsang o pagsuway ng mga tao sa Kanya, na andon pa rin ang Kaniyang pagpapatuloy o yung pagmamahal niya sa kanila. At ito po ay hindi lamang sa Israel, kung hindi sa ating mga kapanahunan, sa ating mismo na mga mananampalataya. Nananawagan ang mga talatang ito para sa masayang pagdiriwang kaugnay ng mga pagpapanumbalik na ginawa ng Panginoon sa Kanyang mga tao. Maunawaan natin dito ang Diyos na patuloy na nagmamalasakit sa Kanyang mga piniling lahi, ang mga Israelita. Ipinahayag niya na hindi niya sila kalilimutan sa kabila ng kanilang mga paglabag. Tumutukoy ito sa gagawin ng Diyos sa kanila na uubusin, sabi doon sa verse 22, uubusin ang kanilang mga kasalanan at maglalaho tulad ng ulap na naglalaho sa kalawakan. Matapos na ubusin o lahuin ng Diyos ang kanilang mga kasalanan o mga karumihan, hinihimok sila na manumbalik sa Kanya. Sa huli, ang paghiling ng Diyos ay ang pagsasayang kaugnay ng mga bahaging pangkalawakan. So may binabanggit sa verse 23, kahit yung mga kalangitan, kalalayman ng lupa at mga bundok at kagubatan ay magpuri din sa kanila. Ang mga talatang ito, yung verse 21, 22, and 23 ay nahahati sa tatlong bahagi. Yung verse 21, tumutukoy sa paalala ng Diyos. Verse 22, tumutukoy sa pagtubos ng Diyos. At verse 23, yung pangkalahatang pagsasaya o pagdiriwang dahil sa naging pagpapatawad ng Diyos sa mga Israel. At dahil dito, nabigyan ng karangalan ang Panginoon. Okay, binibigyang diin ng talata, ng mga talata ang pag-alaala ng Diyos sa kaniyang mga tao, ang kanyang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, at ang resultang kagalakan sa buong sangnilikha. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalala ng katapatan ng Diyos sa kanyang piniling mga tao, at ito'y nagtataglay ng makabuluhang kahulugan sa konteksto ng aklat ni Isaiah at sa mas malawak na mga tema ng pagtubos at pagpapanumbalik na matatagpuan sa buong Biblia. Makikita natin dito, again, yung hindi natatapos na pag-ibig at pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos sa mga tao. Kahit na anong kalapastanganan o kapangitan o kasalanan na ginawa ng mga tao sa Panginoong Diyos, handa pa rin siyang magpatawad. Basta tayo ay lalapit lang sa Kanya, manunumbalik at hihingi ng kapatawaran. Tayo rin sa ating kapanahunan ngayon, anumang oras na tayo ay sumuko muli sa Panginoon, tayo ay manampalataya sa Kanya o magsisi sa ating mga kasalanan, siguradong tayo ay Kaniyang patatawarin at i-restore yung kaligtasan, yung biyaya niya na mayroon tayo. Ang talatang 21 ay nagsisilbing paalala sa mga tao ng Israel na sa kabila ng kanilang mga kalagayan, hindi sila nalilimutan ng Diyos. Yung susunod na mga kabanata, I think Isaiah chapter 49, medyo matagal pa, doon sa 49 verse 15, may isang pangungusap doon, sinabi na hindi kita malilimutan. Malimutan man ng ina ang kanyang anak na sa kanya'y nagmula, hindi kita malilimutan. So kung yung mga, kami siguro ni Kuya Bob, alam namin at yung kantang hindi kita malilimutan, may kantang ganun minsan kinakanta sa pagkaililibing, no? Dito po yun galing sa aklat ng Isaiah chapter 49 verse 15. At kaugnay kasi ditong verse 21. Yun, hindi kita pababayaan. Ayan. Ang talata ay nananawagan sa kanila na alalahanin ng kanilang pagkakakilanlan bilang mga piniling lingkod ng Diyos at maaliw sa katotohanan sila'y nasa ilalim ng kaniyang pangangalaga. Napakasarap na maramdaman na tayo ay hawak-hawak ng Diyos, na walang ibang nagbibigay ng proteksyon sa atin o kumikilos sa buhay natin kung hindi ang Diyos. Siguro kung ang nagbibigay ng proteksyon sa atin ay ordinaryong tao, siguro mayor or politiko o kung sino mang makapangyarihan, baka tayo ay mag-alala. Kasi itong mga tao na to ay anytime pwede ring mamatay, pwede ring kuhanin ng Panginoon. Pero ang sarap damahin na
ang Diyos mismo ang nagbibigay ng protection sa atin, no? Sabi doon sa John chapter 10, I think 26, 27 hanggang 30 ay hawak-hawak niya tayo sa ating mga kamay. Baligtad. Hawak-hawak tayo ng Diyos sa kanyang mga kamay. Nabaligtad ako parang Diyos-Diyos ang tuloy ang nangyari. Hawak natin ang Diyos sa ating kamay, mali po. Hawak-hawak tayo ng Diyos sa kanyang mga kamay at walang sino man na makakaagaw sa atin sa kanya. Hindi ba, wala ka nang hahanapin, no? Sabi nga ni Pastor Claude, tapos na yung boxing. Tapos na yung alalahanin natin kasi ang Diyos ang nagbibigay ng protection sa ating lahat. So atin pong panghawakan. Ano pa yung bagay na ipag-aalala natin? Protektado tayo ng Diyos. Hindi minsan yung mga tao, may mga pulis ba gano'n, sorry. Protektado ng mga drug lords. Protektado ng mga mayayaman, mga milyonaryo. Pero tayong mga tao ay protektado ng Diyos. Yan. Okay. Ang talata ay nagsisimula sa utos, tandaan mo Israel, na nagpapakita ng personal na kaugnayan ng Diyos. Magandang gabi, Ate Annalie Flores Barotag. Ayan, kamag-anak ni Sister Ana doon sa Osorio sa 13 Martires. Okay. Opo. Naalala ni Kuya Bob. Okay. Ang paggamit ng pangalang Jacob or Jacob ay nagpapaalala sa mga tao sa pamana o legasiya ng kanilang ninuno na ang tipan na ginawa ng Diyos sa kanila ay habang ang ang tipan na binigay ng Diyos sa kanila ay nananatili. At yung pangalang Israel naman ay nagpapakita ng kanilang pagkakakilanlan, identity bilang isang bansang pinili ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng mga pangalang ito, pinatitibay ng talata ang pagpapatuloy ng kaugnayan ng Diyos sa kanyang mga tao sa buong henerasyon. Ayan. Okay. Ay, Sister Ana pala to. Sorry po. Sorry, Sister Ana. Ikaw pala mismo. Nakala ko yung kamag-anak mo yan sa Osorio. Okay, salamat at kumusta na kayo dyan? Sana ay maayos na si Lian. Ano po? Ayan. Nag-iba kasi yung profile picture Ayan. Okay, sige. Ang talatang ito, pagkatapos ay nagsasaad, sabi doon, ikaw ay aking lingkod. Nilalang kita upang maglingkod sa akin. Ang pag-uulit na ito ay nagbibigay din sa natatanging katayuan ng Israel bilang pinili ng Diyos na lingkod. Doon sa mga unang bahagi nitong kabanata na to, yung salitang lingkod, ibig sabihin, pag ikay lingkod ng Diyos, itinalaga ka ng Diyos, tinawag ka niya, at meron kang ipinagagawa merong ipinagagawa sa iyo ang Diyos. Ayan, at ito yung Israel, ibig sabihin, merong misyon. Ayan. Ito'y nagbabalik tanaw doon sa sitwasyon sa Genesis kung saan si Jacob ay pinili ng Diyos na pinagpagmumula ng lahi. At doon sa chapter 32 nung nakipagbuno si Jacob doon sa anghel ng Diyos, ay doon siya tinawag na Israel. No? Again, ang ibig sabihin ng Israel ay nakipagbuno sa Diyos. Okay, the one who struggled with God. Ang talata ay nagtatapos sa katiyakang hindi kita malilimutan. Ang pahayag na ito ay sumasaklaw sa pangkalahatang mensahe ng talata na hindi malilimutan o pababayaan ng Diyos ang kaniyang mga tao. Ang pangakong ito ng pag-aalala ay nagbibigay ng pag-asa at kaaliwan sa mga Israelita sa panahon ng kanilang kagipitan, na tinitiyak sa kanila na laging iniisip ng Diyos ang kanilang mga pakikibaka at sa huli ay magdadala sa kanila ng pagtubos. Tayong mga mananampalataya sa ating kasalukuyang panahon, ito rin ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan, kakalingain niya tayo. Kaya ang lagi nating nagiging napapag-usapan, kung tayo mamahalin, kung tayo pababayaan ng Diyos, ay matagal na sa dami na nating ginawang kasalanan sa Kanya. Pero dahil hanggang ngayon nananatili pa tayo,
nandyan ang pag-ibig, ang pagsama ng Diyos sa atin. Magandang gabi, Ate Jessa. Salamat at napasama ka uli. Nag-join ka uli sa ating pag-aaral. Welcome po uli. At kumusta ka na dyan? Medyo malayo ang iyong kinalalagyan. Okay, and I think ay madaling araw na dyan, ano? 8 plus 5, bilang yan? 13. Alauna ng madaling araw, tama. Okay. Ang imahe ng Diyos bilang ang lumikha at ang Israel bilang kaniyang lingkod ay gumigising sa makapangyarihang mga tema ng layunin at soberanya. Ang pagkilos ng pagbuo ay nagpapahiwatig ng pangangalaga, intensyon at disenyo, nagmumungkahi na ang Diyos ay may isang tiyak na plano at layunin para sa kaniyang mga tao. Tayo ditong mga mananampalataya sa ating kapanahunan, bakit nananatili tayo? Parang yung sinasabi ko rin kanina, ano? Sa dami na nang naranasan natin problema at kabigatan, ang daming mga nangyayari, pero bakit nananatili pa rin tayo? Dahil nagkasala na lahat na, no? Bagitin natin lahat ng mga naging problema natin. Pero ito pa rin tayo. Simple lang po ang sagot, dahil may plano ang Diyos sa atin. At meron siyang gustong gawin o meron siyang gustong mangyari sa pamamagitan natin. Ganon niya tayo hinahawakan, ganon niya tayo minamahal, at ganon niya tayo iniintindi. So magpatuloy tayo na kumapit sa Kanya. Malimit tayong mga tao yung kumakawala sa Diyos, nag-aalpas. Hawak-hawak ng Diyos pero nagpipilit na malaglag. Eh ang Diyos naman hindi niya tayo papabayaang malaglag sa kanyang kamay kasi hawak-hawak niya tayo. Imaginein mo yung ganitong sitwasyon ng kamay, no? At nandun tayo, nakatayo tayo doon sa ibabaw ng palad ng Diyos. At sa lapad ng kamay ng Diyos, hindi niya tayo hahayaan na mahulog. Ayan. So, ipagpasalamat natin yan at tayo ay protektado ng Diyos. Sa verse 22, sabi doon, sa talatang ito, tinalakay ang pagpapatawad sa mga paglabag, panawagan sa pagbabalik, at batayan na sa pagbabalik. Ayan. Ang sabi sa verse, ang pagkakasala mo'y pinawi ko na, naglahong ulap ang katulad, ikay manumbalik, dahil tinubos na kita at pinalayas. So, ikinumpara yung kasalanan natin sa ulap. Ang ulap, pag tinitigan mo sa kalangitan o sa kalawakan, hindi yan nananatili. Minsan ay naghihiwa-hiwalay, nababasag. Ganon ikinumpara ng Diyos na ngayon ay makikita mo, maya-maya wala na. So, ganon ang ginawa ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sa partikular na talatang ito, si Propeta Isaiah ay nagsasalita sa ngalan ng Diyos sa mga taga-Israel at na nag-aalok sa kanila ng pag-asa sa katiyakan sa harap ng kanilang mga paglabag. Sentro ng talatang ito ang tema ng pagpapatawad dahil ipinangako ng Diyos na papawiin ang mga kasalanan ng kaniyang bayan. Ang imahe ng isang makapal na ulap na naglaho ay nagsisilbing isang imahe para sa kumpletong pag-alis ng kasalanan at pagkakasala. Ang larawang ito ay naghahatid ng ideya ng pagpapatawad ng Diyos. At itong pagpapatawad na ito'y lubusan. Kaya nga, tatanggalin na. All your sins will be blotted out. Kakalimutan ng Diyos. Naalala ko yung isang, dun sa 1 Corinthians chapter 13, may binabanggit doon, love doesn't keep the record of wrongs. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Hindi niya inaalala yung mga dokumento o yung kasaysayan ng mga mali nating ginawa. Ang totoong pag-ibig, mga kapatid, ay hindi nagtatago ng mali. Ang totoong pag-ibig, kahit na anong gawin, kahit na anong mangyari, kahit na anong maging kasalanan, ay handang magpatawad. At ito ang pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Ayan. Mayaman at makabuluhan ang mga talatang ito. Ito'y sumasakop sa buong kasaysayan ng tao at ito'y sumusukat sa kung gaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa mga tao. Hindi lang, bagamat ang pangunahing tema at konteksto nito'y nakatuon sa mga Israelita, ito'y masusukat natin at mauunawaan sa ating kapanahunan, sa ating mga mananampalataya sa Kanya.
Tayong lahat ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan basta at tayo ay totoong nanampalataya sa Kanya. Kaya nga nakakahiya sa Diyos na pinatawad ka na pero bumabalik ka pa sa pagkakasala o patuloy ka pang gumagawa ng pagkakasala. Huwag na nating hayaan na mapahamak pa tayo dahil doon. Sabi sa Romans 6:23, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Pero syempre, kung totoo tayong nanampalataya, all of our sins had been blotted out. No? Tinanggal na lahat ng Diyos, kagaya ng binabanggit dito, para itong ulap na nawawala na lang basta sa kalawakan. Sa pagkatapos, ang talatang ito nagbibigay din sa tema ng pagpapatawad uli, pagtubos at walang pasubaling pag-ibig ng Diyos. Ito'y walang tiyak at oras na sinasakop. Simula noon hanggang sa kasalukuyang panahon, ang Diyos ay handang magpatawad sa lahat ng ating nagagawang pagkakasala. Ang karakter na ito ng Diyos ay dapat na manahin nating mga mananampalataya. Handa rin tayo dapat magpatawad sa lahat ng mga taong nakagawa ng kasalanan sa atin. Ang iba nangangatwiran pa, kasi napakalaki ng kasalanan niyang ginawa. Yung ibang, ang mapapatawad lang daw na kasalanan ng tao, yung mga simple lang, mga petty sins, mga maliliit lang. Pag malaking kasalanan, mahirap patawarin. Kaya lang, ang Diyos walang pinipili. Malaki, maliit na kasalanan ay kaya niyang patawarin. Ba't hindi natin gayahin ng Diyos para maging masaya ang buhay natin? Problema ng mundo, kaya nagkakagulo, dahil sa kawalan ng pagpapatawad. Particularly po, tayong mga Pilipino, ang tagal nating magpatawad sa kasalanan. Ang hirap nating magpatawad. Taon na ang binilang, pag nakita mo ay nanggagalaiti ka pa sa galit. Sana ay matapos na yung mga ganiyang sitwasyon. Ano po? Okay, verse 23, sabi dito, magdiwang kayo, kalangitan. Gayon din kayo, kalaliman ng lupa. Umawit kayo, mga bundok at kagubatan, sapagkat nahayag ang karangalan ni Yahweh nang iligtas niya ang bansang Israel. Ang talatang ito naman ay tumutukoy sa pandaigdigan o pangkalawakang kagalakan. Very, ano pwedeng sabihin natin? Napakalawak ng binabanggit. Ibig yung kalangitan, siguro pwedeng yung mga anghel, yung kalaliman ng lupa, hanggang sa kailaliman ay magdiriwang. At yung mga bundok at kagubatan. No? Ayan. Salamat, Pastor Claude. At inulit mo yung ang paglimot ay hindi nangangahulugan ng pagpapatawad. Parang pamilyar ako dyan, Okay. Sinasakop nito ang pangkalawakang sistema gaya ng kalangitan o himpapawid, kalaliman ng lupa at mga bundok at kagubatan. Binanggit din dito ang dahilan ng kagalakan. Bakit? Nananawagan si Yahweh na magalak kayo. Bakit nananawagan si Yahweh through Prophet Isaiah na magdiwang kayo kalangitan, magdiwang kayo kalaliman ng lupa, umawit kayo mga bundok at kagubatan, sapagkat nahayag ang karangalan ni Yahweh nang iligtas niya ang bansang Israel. Dapat alam natin na nung iligtas ni Yahweh ang bansang Israel, siya'y nabigyan ng karangalan. Nung mapatawad ang kasalanan nating mga nanampalataya, nating mga tao dito sa lupa, siya ay nabigyan ng karangalan. No? Sorry po, hindi ko tanda yung eksaktong verse, pero may binabanggit sa Bagong Tipan na pag may isang taong nanampalataya, yung libu-libong anghel sa kalangitan ay nagsasaya at umaawit. So pwedeng ito tumutugma doon, magdiwang kayo kalangitan. Dumadagundong ang langit sa pag-aawitan, pagsasaya ng mga anghel pag may isang taong nanampalataya sa Diyos. Paano kung 10 tao, 5 tao, 20 tao ang nanampalataya? Talagang nagkakagulo siguro sa langit. Yan. So napakasaya, nagdiriwang ang buong kalangitan. At malamang yung kalaliman ng lupa ay ganun din. Kulang na lang siguro ay umawit yung bundok at kagubatan. Well, alam natin na hindi po ito literal, hindi naman lalabas ang boses ng mga bundok at ng kagubatan, pero ito'y nagpapakita ng napakalawak na pagdiriwang na po pwedeng mangyari. Ibig sabihin po nito ay walang sukatan ang pwedeng maging pagdiriwang na mangyayari sa mundo. Dahil
sa pagkaligtas dahilan sa pagkaligtas ng mga tao na pinili ng Diyos. Okay. Isa sa mga pangunahing tema sa talatang ito ay ang ideya ng pagtubos. Ang salitang tinubos ay tumutukoy sa pagkilos ng pagkaligtas o paglaya mula sa ilang uri ng pagkaalipin o pang-aapi. Sa panahon natin ngayon, o sa panahon ng lumang tipan, literally ay talagang inaapi sila, nakalaya sila, no? Sa panahon na ang mga Israelita ay umalis sa Ehipto papunta sa lupang Kanaan, sila ay nakalaya buhat sa pangaalipin ng mga Egyptians. Doon sa nung sila ay nakalaya sa Babylonia, na nakalaya sila sa ganon at yun ay tinatawag na pagkaalipin sa kanila. Pero sa mas malawak na konteksto ng ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, tayong lahat ay nakalaya dahil sa pagkaalipin natin sa kasalanan at sa panahon natin ngayon. Kaya nararapat na ipamuhay natin yung pagiging malaya. Sabi nga ni Princess, kumakanta si Princess kanina yung ang buhay ko'y malaya na, no? Patayin nyo nga. Ha? Puso pala, sorry, puso. Okay. Ayan, si kinanta ni Tricia Amper, no? Ayan, okay. So, ang isa pang mahalagang tema sa talatang ito ay ang ideya ng paglikha mismo na nagagalak sa pagtubos ng bayan ng Diyos. Ang langit, ang lupa, ang kabundukan, ang kagubatan, at ang bawat puno'y tinawag na umawit. Naghahatid ito ng ideya na ang buong nilikhang kaayusan ay konektado sa gawain ng pagtubos at pagkapanumbalik na ginagawa ng Diyos. May pakialam ang bawat isang bagay na ito. Ito'y isang makapangyarihang paalala na ang plano ng kaligtasan o pagliligtas ng Diyos ay sumasaklaw hindi lamang sa sangkatauhan, kundi sa lahat ng nilikha at sa pangkalawakan. Ito rin ay paalala na ang plano ng kaligtasan ng Diyos ay umabot ng higit pa sa mga kalagayan ng mga Israelita at ng sangkatauhan. Ang paggamit ng pag-awit at pagsigaw sa talatang ito ay naghahatid din ng kagalakan at papuri. Ang ideya ng pag-awit at pagsigaw ay madalas na nauugnay sa pagdiriwang at pagsamba. Ito'y isang panawagan sa lahat ng nilikha na makiisa sa pagpupuri sa Panginoon para sa kanyang gawaing pagtubos. Ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng ating pagtugon sa pagliligtas ng Diyos ay dapat na may kagalakan at pasasalamat. Kaya nga habang buhay, yung pasasalamat sa Diyos ay hindi dapat matapos. Kaya nga actually pwede nating sabihin, salamat po Panginoon dahil namatay ang Panginoong Hesus sa krus. Alam po ninyo yung sitwasyon doon sa nangyari nung ang Panginoong Hesus ay mamatay sa krus. It is finished. Paid it all, tetelestai, no? Ito po'y isang statement o pahayag ng pagdiriwang dahil natapos na ang kasalanan sa mundo. At nang matapos ang kasalanan, ito'y katugunan sa plano ng Diyos na ang bawat isang tao na mananampalataya sa Kanya ay makakaakit sa langit, magkakaroon ng kaligtasan. Kaya isang malaking tagumpay at nang ang Panginoong Hesus ay namatay, tapos siya ay muling nabuhay, ito'y panibagong tagumpay. Kaya nga sabi, kamatayan, nasaan ang iyong kamandag? Where is your sting? No? Sting of death. Wala na. Dahil nagtagumpay na ang Diyos. At nagtagumpay na ang lahat ng taong sa Kanya ay sumampalataya. Kaya mga kapatid, bilang pagwawakas sa ating tinatalakay sa gabing ito, ating ipamuhay ang katagumpayan na ito. Yung kaluwalhatian na nangyari sa naramdaman ng Diyos dahilan sa kapatawaran ng kasalanan natin, no? Naalala niyo sa John chapter 17 verse 1, ang sabi doon ng Panginoong Hesus, luwalhatiin mo o kaama upang maluwalhati naman kita. Ang kaluwalhatian na binabanggit doon, yung kanyang kamatayan, no? Ibig sabihin yung kamatayan ni Hesus, yun na nagbigay ng kapatawaran at pagkaubos ng kasalanan, ng parehong kasalanan na tinatalakay natin dito.
puso. Yan po ang ating ipamuhay, panghawakan natin. Huwag na tayong mag-alala. May mga taong nagsasabi, karapat-dapat pa ba ako sa Diyos? Ay napakasama kong tao. Hindi na ako mapapatawad ng Diyos, kaya hindi ako sumisimba. May mga nakausap akong ganun dati, kaya hindi sumisimba. Kaya ayaw nilang maging born again, iniisip nila na hindi na sila karapat-dapat sa Diyos. Pero hindi po eh. Masama ka man ngayon, manampalataya ka lang, ang Diyos ang bahalang magligtas sa iyo. Again, yung magnanakaw, lagi ko itong kinukwento at ginagawang halimbawa. Yung magnanakaw na nakapako sa krus kasama ni Jesus Christ, ay nanampalataya. Wala siyang ginawang mabuti sa buhay niya, pawang kasamaan. Hindi siya umattend ng simbahan, hindi siya umattend ng daily devotion, hindi siya nanalangin. Pero hindi sinasabi na wag kayo mag-devotion at manalangin, ha? Pero ito ay nagpapakita ng katotohanan ng puso niya. At ang katotohanan ng puso ng bawat isang tao, yan ang magpapalaya sa atin, yan ang magbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Mga kapatid, siguraduhin natin na ang ating pananampalataya ay totoo. Hindi nangyayari lamang dahil sa gusto natin. Hindi ito salita lamang ng ating nguso, kung hindi nagmumula sa ating puso. Ang dulo ng lahat ng ito at ang titingnan ng Diyos ay hindi iyong perfect attendance ka sa church, maganda ang suot mo sa church, malaki ang binibigay mong tithes and offering, o ikay umaawit kasi puro mga awit ang kasama ko dito sa church. Ayan, ang titingnan ng Diyos, yung puso mo. Lagi ko itong sinasabi, kahit kahapon dun sa Cavite, ganun din ang diniscuss ko. Hindi yung pagtulong na ginagawa mo sa kapwa mo, kung hindi yung laman ng puso mo. So, tandaan po nating lahat, alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos kung ano ang motibo na ating ginagawa. Okay? So, pansamantala, hanggang doon lang po ang talakayan natin sa gabing ito. Maraming salamat muli sa inyong mga kapatid, sa inyong pagsama. At salamat sa Panginoon dahil nakaagdon tayo sa ating internet. Kasi buong araw po na walang internet. Kanina yung ating worship service, hindi rin tayo nakapag-live dahil sa internet connection. Pero mamaya po, aayusin ko yung recording at ipopost ko na lang ito siguro. Kung hindi kayanin sa Facebook, bigyan ko kayo ng link, i-store ko to sa cloud drive para pwede nyo mapanood kasi napaka-practical po ng lesson na pinag-aralan natin kanina. At ito'y kailangang malaman at maunawaan ng bawat isa. Okay? So yun lang po. Salamat sa inyong pakikinig at pagsama tayo po'y magwakas sa panalangin. Amang Diyos na dakila sa lahat, muli po kaming nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa napakagandang talakayan namin, sa mga aralin na ito na binigay mo sa amin. Salamat Panginoon sa patuloy na paggamit mo sa akin sa pagtuturo, sa pagpapaunawa sa mga bagay nito. Ang mga patuloy mong pagpalain ng iyong mga salita na aming napag-aralan sa puso't isipan ng bawat isang nakapakinig at maging doon sa makakapakinig ng aming recording, ng live recording sa Facebook. Pagpalain mong bawat isa, gabayan mo kami, Panginoon, maipamuhay namin ang kaligayahan sa mga bagay po na ito. Pinagkakatiwala namin patuloy sa iyo ang buhay namin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so salamat pong muli sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay, salamat Pastor Claude. Pakibasa niyo po Romans 8:31-32. Ano ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait. Ayan. Tayo pong lahat kasi ay mahal ng Diyos. Ibinigay ng Diyos lahat sa atin. Okay, salamat pong muli mga kapatid. Ingat po kayong lahat dyan. Sister Ana, chat ka na lang kung kumusta na si Lian. Salamat po. Salamat Pastor Nanding, Pastor Claude, Sir Irene. Dito sa church, kasama ko ang Ornido family. At syempre si Princess. Salamat po sa inyong lahat. God bless everyone. To God be the glory.